So next is the statutory authority. Statutory authority, the concept of security is based on the provisions of the law enacted by legislation, enacted by the Congress, the lower and the upper house. So ano yung mga batas na ginawa ng ating Congress patungkol sa ating security? Basehan natin sa security, the revised penal code or the act number 3815 as amended, book 1 and book 2, which defines crimes and provides for their punishment, ba? Then our private security agency law, Republic Act 5047 as amended. Then the amending law, PD 11, PD 100 and others. So now let's go to the definition of terms. So pag-usapan natin yung ating definition of terms na technical, some of which are technical term, so that as we go along, if we come across with them, we will be able sunod dire-diretso na, we will be able to understand, diba? Madali na tayong madali na nating maintindihan yung ating subject matter. Then one of our definition of terms, the first is the security. Pag sinasabing security, what is security? Security is the protection against any type of crime to safeguard life and assets by various methods and devices. Or sabi ng iba, the states of being free from harm. So yan ay kondisyon. Yan naman ay proseso o method o paggamit ng device para ma-attain natin ang kaligtasan o para ligtas tayo sa kapamahan. So that is security. So hindi natin tinutukoy particularly yung tao. So yung pagtao yung pinag-usapan, yung nagbibigay ng security service, yan po yung security guard. So security guard is any natural person who offers or render personal service to watch or guard residential or business premises or both, government buildings or establishment for and other premises for hire and compensation. Yan po yung ating security guard, natural person. Binanggit ko sa inyo, mayroon dalawang klaseng person, di ba? The natural person and then the juridical person. Natural person, by birth, tao ka. Ikaw si Juan, Pedro, Luna, ganun, tao. Ba? By birth, pinanganak ka ng nanay mo na isang Pilipino. Yan, di ba? Oh, natural person. Yung juridical person, ito yung by law na naging tao sila. Halimbawa, korporasyon, the San Miguelville Corporation, ba? These are considered as juridical person. Ba? So, registered as a corporation or institution under the Securities and Exchange Commission, under SEC, di ba? So, yan po yung dalawang, yung security guard, natural person. So, at least alam niyo na yung pagkaiba. Bakit kailangan sabihin pang natural person? Security supervisor is in charge with directing the work and observing the behavioral performance of the guard under his unit. So, SO, security officer. So, pagka-graduate ninyo, kayo yung qualify kasi meron na tayong polisiya ngayon na kailangan ang bigyan ng SO license ay college graduate. Pero kaya mag-aaral kayo mabuti, SO license ka tapos di ka marunong gumawa ng report. Dapat alam ninyo, maalam kayo paggawa ng report. Mas marunong pag gumawa ng report yung tauhan mo sa'yo, ba? Kaya nga officer ka, so yun ang pinakatrabaho mo, sila on field, ikaw naman paperworks, then supervision, ikaw magturo sa kanila kung anong gagawin nila. Then next, private detective is any natural person, not a member of the regular police force or AFP who does detective work for hire, reward, or commission. So parang sa security guard din, pero ang offer mo naman ay for reward, hindi security services, kundi detective work. Tatandaan nyo na pag dinidefine yung security guard or protective detective,
ilalagay nyo sa huli yung for reward or commission or compensation doon naman sa taas. Pero ang binibigay mong serbisyo ay hindi personal services, ang pinag-usapan nating services ay security services o kaya detective work. Pero hindi ka member ng regular police or military. Kung member ka doon, hindi ka na private detective. Regular member ka na ng police force or military. But sa trabahong yan, yung iba din dyan, undercover, nasa din sa private. Pero tutuusin mo, sa government sila. But still sa government sila. Cover story na lang nila na nandun sila sa private. Diba? Next is security planning. Pag sinabi mong planning, determining in advance the future occurrences or kung ano man yung mangyari, kung may problema man, ngayon pa lang parang ina-anticipate mo, laying out in advance to address future occurrences. Yun yung planning. So sabi niya, security planning is a corporate and executive responsibility. Sinabing corporate and executive responsibility, trabaho sa taas, sila yung maglalatag ng mga polisiya. Ayan. It involves knowing the objectives of the security. Bakit tayo kuha ng security? Ano trabaho nila? Diba? Yung anong tawag natin yung basta yung trabaho ng guard, yung mga procedures na ating pinapatupad. Hindi ko na mamaya makukuha ko naman yun, diba? And the means and the method. Diba? Yung aming kumpanya ay prone sa pagnanakaw kasi ang produkto namin ay madaling ibenta. Halimbawa, produkto natin ay pampaganda. Diba? Ang produkto natin pampaganda. So ano yung mga method? So kada empleyado na lalabas sa amin na kailangan inspeksyonin. Diba? Methods, diba? So method inspection, yan. Diba? Para hindi tayo manakawan. So bawat labas, meron tayong proseso na bawat labas kada empleyado na galing sa production, frisking. Diba? Bago uwi. So kasama yun sa planning. Then security survey. Ang security survey naman is the process of conducting exhausting physical examination and thorough inspection of all operation, system and procedure of a facility. Kung gagawa ka ng plano, maganda meron kang security survey para meron kang base sa planning mo. Diba? So ano yung security survey? An exhausting physical examination. Andun ka talaga, tingnan mo yung mga operation, system and procedures of that facility. Paano tumatakbo yung isang kumpanya? Paano ang operasyon nila? Sa pag-alam mo kung ano yung operation nila, malalaman mo kung ano yung mga security threats at malalaman mo kung ano yung mga dapat meron silang proseso sa security. Ilan ang guard ang kailangan, ilan yung sa mga bakod nila, ano dapat ang style ng bakod, gaano kataas, kailangan ba nila ng security lightings, anong mga procedure, paglabas at pagpasok ng mga empleyado, paglabas at pagpasok ng mga materyales, diba? Ayan. So security survey yon. Then next, security inspection is the process of conducting physical examination to determine in compliance with the establishment security policies and procedures as a result of security survey. So pag sinabi natin security survey, prone kayo sa pagnanakaw, kailangan may proseso kayo na pag ang mga empleyado ninyo, lalo yung mga yung galing production, pag umuwi sila kailangan merong frisking. So yun na yung inspection mo. Paglabas nila yung frisking mo, yun na yung method of inspection mo to assure na walang pinupuslit sa kumpanya. Ba? Then security hazard, ito ay mga panganib sa seguridad ng kumpanya.
na pwedeng mag-cause ng loss ng property or ng buhay ng kumpanya, buhay ng mga empleyado, may-ari or pagmamayari ng kumpanya. So yan yung security hazard. Any act or condition which may result in the compromise of information, loss of life, loss or destruction of property, or disruption. Diba? Ano yung sabi niya na compromise of information? May mga negosyo na mayroon tayong, halos lahat naman ng negosyo, mayroon tayong iniingatan na kaalaman. Yung lagi kong ini-example yung kay yung recipe, secret recipe ng Krabby Patty ni Mr. Crab na laging ninanakaw ni Plankton, at ito'y laging nilalagay niya sa bowl. And eventually nalaman, sabi na wala daw secret recipe ang Krabby Patty, diba? So yung mga information, formulas sa paggawa ng produkto mo, dapat hindi mag-leak yun kasi gagayain ka, hindi ka nakikita, diba? Ngayon, tingnan nyo ngayon, nagkaroon ng epekto yan sa kita ng mga kilalang gumagawa ng mga cakes, pastries, diba? Kasi uso na ngayon yung home baking, so may effect sa kanilang negosyo. Ay dapat maingat. Ayan, kasama yan sa ating tinitingnan, diba? Yung pag-leak. So security hazard, yung halimbawa madaldal yung, kaya dapat may impormasyon yung ating mga tauhan ay magkaroon ng briefing. Yung iba dyan pumapasok sa kontrata na dapat yung kaalaman nila hindi nila ipapaalam sa iba, diba? Dun ka. Tapos next natin ay security education program, diba? Security education program, ang security education program natin ay yung yung pagpapaalam natin sa mga tao, bukod sa mga hindi membro ng ating security forces, sa kahalagan ng seguridad sa ating workplace o sa ating negosyo. Isang halimbawa, magandang halimbawa natin, uso na ngayon ang terrorism, diba? Dapat lahat ng empleyado alam nila na pag nakakita sila ng kahina-hinalang bagay sa hallway ay report nila, hindi yung bubulat-latin nila ay paano kung bomba, di boom ko na sumabog na, diba? Para din ma-appreciate nila pag nubadaan sila kay Mamang Guard, hindi nila sabihin na loko-loko si Mamang Guard na puro ganun ang pag-check up na hindi naman effective yan. Polisiya na ng kumpanya na kailangan natin sundin para sa kaligtasan ng lahat. Hindi polisiya ni gwardiya yun, diba? Polisiya na pinapatupad ng may-ari, na pinadaan dun sa gwardiya, diba? Next, asset protection program. Pag sinabi mong asset, ari-arian, magmamay-ari, diba? Asset protection program is the sum total of protection scheme comprising the entire security spectrum, designed to eliminate, reduce, or control threat, hazard, risk, or dangers to company assets. Eliminate, kung hindi kayang eliminate, reduce, or control threats, hazard. Laging sinasabi hazard, di ba? Ano ba hazard nyo sa pag-aaral? Sa online class na to, ano yung mga hazard na maging dahilan para hindi tayo magkaintindihan, di ba? Walang load, di ba? Naubos Mobile Legend, di ba? Bis na may budget pang online class para sa data o ay pang wifi, di ba? Naubos na dahil sa games, Mobile Legend, di ba? Hadlang sa pag-aaral. Bis na mag-aaral ka, mag-Mobile Legend ka. Kaya gusto kong mag-print out kayo ng notes ninyo. Kasi kung sabihin nyo, sir, meron naman kalokohan yan, sir, meron naman kaming gadgets. Yung nasa utak mo sa gadgets ay yung mga bagay na more on andun yung interest mo. At karamihan sa atin, karamihan sa inyo siguro sa klase natin ay yung interest nyo sa yung kung ano yung tumatatak sa utak nyo sa gadget ay yung mga interest nyo na, halimbawa games, Facebook, YouTube, yun yung mga pumapasok doon.
iwan ko ba kung posible naman yung word pa ang nasa interest nyo doon, yung naka-word na klase natin, kaya mas maganda printed siya para ibang aspect naman sa utak mo yun, diba? At least pag nagbabasa ka, nagsiseryoso ka, madaling basahin, tapos accessible siya anytime. Kahit nagloko si gadget, anytime meron kang hard copy, tapos documented siya. Matapos man yung itong klase, pagdating ng board exam, may reviewer ka, di ba? So ganun kahalaga. Then punta tayo sa security alarm system, ba? A combination of compatible intrusion and detection device so arranged and wired as to support one another. Minsan kung nagtitipid at mas nakakatipid ka sa paglagay ng alarm kaysa sa gwardiya, kasi may mga negosyo, halimbawa yung ating property ay 20 hectares na hindi naman ka-practical kung lagyan mo lahat ng gwardiya yon, halos malulugi ka na, diba? So anong gagawin natin? Maglagay tayo ng alarm, tapos magkuha ka na lang ng pinaka operator nun o monitoring, magtayo ka ng monitoring system niya, diba? So yung 20 hectares mo na yun, lagyan mo ng alarm. Pero dapat sabi ko nga, kung sa bagay yung iba nagtitipid, buo, iisa na lang yung parang control panel nun. Pero kung gusto mo yung particular, para madali mong malaman kung saan yung intrusion, i-divide mo yun. May isang divide yun. Tapos makikita mo sa panel kung saan na-trigger, para mas madaling ma-detect. Pero depende yan kung akma ba sa ating negosyo. Kasi mamaya, hindi naman tayo kumikita. Tapos kung ano-ano nilalagay natin, babagsak ang negosyo natin. Diba? So ano naman yan, kusang umaangat, depende yan sa habang umaangat yung income mo, sigurado yan tumataas din yung yung threats mo, and you have to address. Kusa yan, magbe-blend, umaangat yan, kasi kung hindi mo kasi iangat to, babagsak si negosyo mo. Kasi security mo dapat talagang andyan lagi yan. Habang lumalaki negosyo mo, lumalaki yung threat mo, dapat inaangat mo din yung antas ng security system mo, di ba? So next natin ay security cabinet, added protection of important vital papers. Yung sabi ko nga kanina, yung ating yung ibang pwedeng manakaw ay information. So kung yung mahalagang bagay, kung yung mga ordinary papers, daily communication, pwedeng nasa ordinary cabinets. Pero kung mga vital documents, nasa vault, yung mga fireproof, ganun, para hindi, kung masunog man, hindi masira yun, kasi yun ay puhunan, pwedeng puhunan mo yun. Ang hirap mag-umpisa na naman. So yan po yung ating security cabinet. Then security lightings. So bukod, sabi ko sa security personnel, we can employ security lightings. Magandang isang innovation ngayon yung patay sindi na ilaw. Hindi maganda yung patay sindi, di ba? Yun ang magandang ginagamit natin. Yung patay sindi, lalo sa likod bahay, mga ganon. Kung sa bahay nyo pa personal, yung pag may yung motion detector na light, di ba? Kaya lang kahit pusa, kung basta may na monitor siyang galaw sa ilalim, di ba? Umiilaw siya. Nakakatipid ka din, kasi kung tahimik naman, hindi siya na umiilaw. So pangbahay siya, pangbahay. Pwede din sa negosyo. Basta sabi ko nga, depende sa antas ng security na kailangan mo, diba? So ang daming features na ngayon na lumalabas pa sa security. So yan lang yung ating security lightings. Napakahalaga yan, kasi nagsisilbing deterrent sa mga intruder. Pag maliwanag, makikilala kasi sila, di ba? Makikita sila ni gwardiya, kaysa na maitim, madilim na meron silang cover, diba? Next, yung ating physical barrier, bakod, diba? Mayroon tayong iba't ibang klase ng barrier to prevent the intrusion of outsiders.
So, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng barrier. Meron din natural barrier, may artificial barrier. Ano yung mga natural barrier? Yung negosyo mo ay situated malapit sa ilog. So, isa ng pinakabakod mo yun, kailangan pang lumangoy, di ba? So, nasa bundok, nasa tuktok ng bundok yung negosyo mo. Nakakalamang ka na, nakikita mo na yung yung gustong umakyat. Yan ay mga natural barrier. Yung mga artificial barrier, baka maglagay tayo ng bakod, magsimento tayo ng bakod. Ayan. Next ay yung master key system. May mga negosyo na kung saan, halimbawa sa isang installation, sa building mo, maraming offices, may kanya-kanyang susi yun na inuuwi kasi isa sa security features natin din yung pag-handle ng susi, di ba? Dapat hindi kung sino-sino humawak yan. Kasi magtuturuan sila kung nananakawan yung opisina nila, may nangyayari sa opisina nila. So meron tayong procedure diyan, kaya isang procedure na ginagawa ng iba diyan, kung sino yung in charge doon, siya din yung may hawak lang ng susi. Kaya lang paano kung in case of emergency, bawa nasunog at may kailangan importanteng dokumento doon na kailangan i-pull out, gagamit tayo ng master key system na dapat naman yung halimbawa yung bawat room na yan na iba't ibang susi, merong susing nakakabukas sa kanilang lahat. Kaya lang dapat meron tayong management naman ng susi na yan, na dapat yung kuha ng may hawak ng susi niyan ay dapat authorized lang, diba? Halimbawa ikaw talaga, diba? Next is yung ating remote station system. Ano yung remote station system? So, halimbawa yung bangko, alam niyo ba yung halimbawa yung bank robbery alarm nila sa bangko, bank alarm na yung pag pinipress ng mga teller pag halimbawa in case of emergency. Ang monitor hindi sa kanila. Mayroon man sa kanila pero merong diretso, independent papunta sa police, diba? Sabi niya dito, where the alarm signal is transmitted to a remote location, manned and operated by independent party or the police. So, hindi sa inyo. Hindi kayo nakamonitor at sa kanila. Ba? Para kung may robbery. Kasi minsan nakakaano yun, pag pindot mo ng alarm, mag-a-alarm, babarilin ka tuloy ng magnanakaw. Saan yung punta ng alarm? Sa police. Wala silang kaalam-alam na alam na ng police papuntahan for respond. Ba? Next is yung ating remote station system. Ay, parehas yan. Naduble lang din. Net control station system. Ito yung mga detachment or security services or security deployment natin na kailangan natin gumamit ng radio. Marami tayo. Diba? And to help us at sa ating communication, gumagamit tayo ng radyo. Pero sabi ko sa inyo, yung paggamit natin ng radyo mga kasama, ay kailangan may kulang permit yan sa ating National Telecommunication NTC permit. At meron din kayo dapat ID na kayo ay qualified na train na gumamit ng radyo. Gumagamit tayo ng frequency. Kaya dapat may pagpapaalam, alam natin kung paano gumamit ng radyo. Alam natin yung mga courtesy sa paggamit ng radyo, diba? Para hindi nagkakaproblema. So, the base radio located at the security headquarters with its corresponding call sign net control station. Pinaka-base natin sa ating radyo. At meron ang call sign tsaka ano ba yung call sign, ano yung call words? Call sign ay ito ay sabi niya, code or words or numbers or combination of both assigned to radio station or individual. Diba? To be used as their identification when using radio. So, imbis na yung pangalan mo, halimbawa, si Juan Pedro, ikaw si Juan Pedro, para hindi na monitor sa labas. Kasi nga, frequency yan eh. Pwedeng kung yung ibang tao na interesado sa ating pinag-uusapan, pwedeng gumamit sila ng scanner, maririnig nila sa labas. Lalo kung mahina yung ating security features sa ating linya, naririnig nila. Kaya gagamit tayo ng call sign para hindi alam kung ano yung mga pangalan natin, ba? Juan Pedro daw at pangalan mo, ngayon ang call sign mo ikaw si Cobra, ba? Ikaw si Jaguar, mga ganun. Pansinin yung
yung ating operation pag sila ay lumalakad, hindi nila sinasabi yung mga pangalan. So Dios call sign. Then call words, halimbawa sa activities na ginagawa natin, papalitan natin. Halimbawa kasalukuyan kang nagsusulat, gagawin nila na lumilipad siya, kasalukuyang lumilipad. Halimbawa isang nakakatulong din sa mga gwardiya, may sarili silang call word. Halimbawa may inspector, diba? Gusto niya sabihin sa kabila, kaya lang may radyo din si inspector, diba? Kunwari magtatanong ng mga bagay na hindi patungkol doon sa may parating na inspector, na pag naririnig na inspector, hindi niya alam na nagsasabi pala na parating na si inspector. Yan yung mga call words, diba? Then next is contingency plan. Contingency plan is a well prepared course of action, effective for planning upon receipt of and for execution on orders in any time of any emergency situation, such as abduction of personnel, VIP, fire occurrence, typhoons, floods. So plansado na yan, na nakalatag na yan na plano sa mga cases ng emergencies. Halimbawa, example niya ay abduction. Meron tayo dapat contingency plan nun. Lalo halimbawa kung yung mga lugar na prone for kidnapping, yung mga plant manager, halimbawa yung area nyo ay uso yung may nanghihingi ng revolutionary tax, at lalo at hindi kayo nagbibigay. Paano kung nakareceive kayo ng threat, gagawa kayo ng contingency plan? Kikidnapin nila yung si plant manager nyo para papatubos, halimbawa sa kumpanya. So meron kayong contingency plan. In case na may threat na gano'n, ano gagawin? Sino magdadrive? Saan dadaan? Ba? Nakalatag lang yun na pag in case na nangyari doon at ipapatupad na yan, latag, suwabe na. Alam na ng bawat isa kung ano yung kanyang gagawin. In case din ng halimbawa ng sunog, alam mo gawin mo bilang isang gwardiya, ano yung sabi niya sa ating general orders: to sound or call the alarm in case of fire or disorder. Bukod sa pag-sound of the alarm, assist mo yung mga empleyado papunta sa evacuation area. Kaya nga nagkakaroon kayo ng fire drill or earthquake drill. Alam nila kung saan sila pumunta, diba? Automatic yun, may kanya-kanyang team leader, bilangin lahat kung may naiwan o wala. Ngayon kung may naiwan, hindi kanyang-kanyang punta kung maghahanap. No, meron talagang naka-assign na pupunta para hindi kayo pumunta doon, isa na naman kayong hahanapin, diba? So latag talaga yan para swabe na walang sablay sa operation. So yun yung ating contingency plan. Maiwasan yung mga sablay. Hindi naman maiwasan, minsan meron talagang sablay, lalo kung ito ay human factor, diba? At least meron tayong basihan sa ating galaw para hindi tayo natataranta. Minsan yan pinapractice pa nga yan. Nagkakaroon tayo na, ayun yung sabi ko nga, yung earthquake drill, fire drill, and others. The next is our contingency planning is based on solid information as a result of particular survey on risk, potential losses, destruction of company assets, and projected adverse actions by would-be perpetrators against company resources. So paggagawa ng plano ng ating ganong klase ng sitwasyon, that is contingency planning. At yung result ng contingency plan, yun yung nakalatag. Alam natin gagawin. I-relay na natin sa ating mga tauhan para alam nila kanilang gagawin in case of such emergency or in case of such situation. Then, what is victimology? O sa nakasama yung ating victimology. The study of victims of love. Study of victims of crime. The next is public customer relation. The business inducing the public to have understanding for and goodwill towards the person or institution. Our relationship with the public bilang isang gwardiya, pag pumapasok sa sa kliyente mo, halimbawa sa fast food, welcome, good morning sir ma'am, welcome for good morning sir ma'am, welcome, open the door. Then maglilim siya, thank you for coming, come again sir ma'am, ganun.
Tama yun, paggamit natin ng then security inspection. Also, we already discussed that process of conducting physical examination to determine compliance with established security policies and procedures as a result of security survey. Then protective security can be defined as those measures taken by installation or unit to protect itself against sabotage, espionage, or subversion, and at the same time provide freedom of action in order to provide installation of the unit with the necessary flexibility to accomplish its mission. Then industrial security. So yan yung ating definition of terms. So industrial security concerned in the preparation by utilizing methods and devices to curtail or minimize loss to a company due to security breach. Then the difference between public and police and private, the differences between the public police and private security office. Anong pagkakaiba ng public police at private security office? Diba? O pareha silang nag-enforce ng batas, pero depende, magkaiba yung batas na ni-enforce. So, tingnan natin dito. Private security officer is a clientele-oriented, while public officer is a community-oriented. Clientele-oriented, ibig sabihin, sa ating kliyente, yung kumuha ng services natin. Diba? Ang susundin natin yung polisiya ng kanilang kumpanya. Diba? Then, while sa police natin, community-oriented, papatupad nyo yung ordinansa, yung ating general law, the revised penal code, special laws, kasama yung ating municipal ordinance. So, the public police have substantially greater power than security personnel in their power to arrest, detention, search, and interrogation. Tayo, doon lang tayo sa citizens arrest. Sa security ay sa focus lang sa security citizens arrest, diba? Hindi tayo magdi-detain. Upon arrest, upon getting the information, diretso na agad sa nearest police for proper disposition. Hindi kayo mag-hold, magkakaroon kayo ng technicality doon. Then, tsaka correct may mga nagsasabi na tayo sa security, hindi tayo nag-arrest. Hinuhold lang natin sila. Walang terminology na hinuhold. In-arrest mo na yon by virtue of citizens arrest.